sinabi pa sa akin, I had to do a biopsy of my liver pa. So doon na ako, paano nangyari yun? Sabi ko, hindi naman po ako umiinom, no? Because, sabi ko, paano nangyari na? And then sabi sa akin na after nun is going to be cirrhosis na. And apart from that, Doc, also, because I was diabetic, hindi lang ako yung tipong diabetic na umiinom ng 1,000 milligram or 2,000 milligram of metformin, no? Ako po'y gumagamit ng 76 units of insulin. Araw-araw po yun, Yep. no? Grabe Plus, pala yung diabetes nyo. ang dami po, opo. So kasama doon, apart from the 76 units, meron pa po tayong 2,000 milligrams of metformin XR. Meron pa po tayong, dahil nga po nagkaroon ako ng stable angina, I was advised to take carvedilol. Tapos meron pa rin po tayong Endure, rosuvastatin, and ang dami po, aspirin. And then sabi pa ng doctor ko noon, dagdagan pa natin, apart from your 76 na flex pen, dagdagan pa natin ng another units ng Victoza. So pag ang dami na noon, no, Victoza is, sabi ko, magkano ba yun? Parang 4,000 per ano yata yung Victoza, napakamahal ng mga gamot. So po yung nag-start ako na parang, sabi ko, parang ito na ba yung magiging life ko for wala pa po akong 40s at that time, no? Sabi ko, ito na ba ang magiging life ko for the rest of ang daming maintenance po na medicine, padagdag ng padagdag, and then sasabihin ka pa na mayroon kang liver fibrosis, na malapit na, isang na lang, mapupunta ka na dun sa cirrhosis. So, hello, low carbers. Ako po ay si Dr. Don Agcopra. I'm a consultant neurologist and I do this podcast for my Low Carb Health Doctor channel for the Philippines platform. So sa panibagong episode na ito, we welcome to our show ang isang tanyag na low carber who has really made a lot of big strides in her life, lalo na dun sa condition niyang diabetes dati at iba pang mga medical conditions na associated dun sa diabetes niya. Nang dahil sa low carbohydrate diet, amazingly, she was able to heal herself and reverse her diabetes. Kaya tawag niya sa sarili niya ay isa na siyang ex-diabetic. So eventually, she focused on preparing for herself low carbohydrate meals and foods to support her low carb lifestyle, from which she eventually came up with the idea of building her own low carb products. And now it is a company called Perfect Match Low Carb Solutions, or rather Perfect Match Low Carb Selections. Yeah. So, andito, tulungan niyo po akong i-welcome to the Low Carb Health Doctor Channel Philippines podcast, si Ma'am Ann Tolentino Saldana of Perfect Match Low Carb Selections. A very great day to you po, Ma'am Ann. Hello, Doc. Thank you so much po for inviting me to be your guest, no, on your podcast. So it's really also a pleasure to be sharing also my journey, and of course to be discussing also with you and sa mga viewers ninyo ang ating naging experience sa paglo-low carb. Okay, salamat po for gracing this episode, Ma'am Ann. So, for a start, can you tell us a brief background of yourself at sa lahat ng mga tagapakinig natin from your own words? Of course, as you've mentioned, Doc, no, before I started the Perfect Match Low Carb Selections, no, yung Perfect Match Low Carb Selections, you started that in 2018. But before that, the reason why I went to low carb is, I think na-mention ko yun on some of the videos that I've created, especially during the anniversary of Perfect Match, was that I was diagnosed with type 2 diabetes, no? And at the same time, I was 230 pounds. And meron din po tayong liver fibrosis T3, no? T3 ba yun or F3? Basta it's the level 3 before cirrhosis. And then I also had PCOS, no? And then also I had unstable angina. So lahat ng mga sakit na yon dinaanan ko because I was diabetic po, no? Kasi nung nalaman nilang I had liver fibrosis, nagulat na lang. Actually, it was a surprise test lang na ginawa ng mga doctor ko. Sabi niya, test na natin yung liver mo, mag-elastography tayo kasi nga diabetic, no? So paglabas nga po, lumabas is liver fibrosis T3. So that was done in
one very prestigious hospitals here in Manila. And then sabi ko, naku doc, let's do a second opinion. Sabi ko, baka mali pa. So I went to another malaking hospital din. Sinabi pa sa akin, I had to do a biopsy of my liver pa. So doon na ako, paano nangyari yun? Sabi ko, hindi naman po ako umiinom, no? Because sabi ko, paano nangyari na? And then sabi sa akin na after nun is going to be cirrhosis na. And apart from that, doc, also, because I was diabetic, hindi lang ako yung tipong diabetic na umiinom ng 1,000 milligram or 2,000 milligram of metformin, no? Ako po'y gumagamit ng 76 units of insulin. Araw-araw po yun, Yep. no? Grabe Plus, pala yung diabetes nyo. ang dami po, opo. So kasama doon, apart from the 76 units, meron pa po tayong 2,000 milligrams of metformin XR. Meron pa po tayong, dahil nga po nagkaroon ako ng stable angina, I was advised to take carvedilol. Tapos meron pa rin po tayong Endure, rosuvastatin, and ang dami po, aspirin. And then sabi pa ng doctor ko noon, dagdagan pa natin, apart from your 76 na flex pen, dagdagan pa natin ng another units ng Victoza. So pag ang dami na noon, no, Victoza is, sabi ko, magkano ba yun? Parang 4,000 per ano yata yung Victoza, napakamahal na mga gamot. So po yung nag-start ako na parang, sabi ko, parang ito na ba yung magiging life ko for wala pa po akong 40s at that time, no? Sabi ko, ito na ba ang magiging life ko for the rest of ang daming maintenance po na medicine, padagdag ng padagdag, and then sasabihin ka pa na mayroon kang liver fibrosis, na malapit na, isang na lang, mapupunta ka na dun sa cirrhosis, and then meron pa po tayong unstable angina, no? Kaya po tayo na-diagnose na unstable angina, dahil nga po ako'y 230 pounds, at that time, nasa office ako, and then sabi sa akin na, nakaramdam ako ng parang merong mabigat sa chest ko. No? Biglang all of a sudden, sabi ko parang may hollow blocks na nakaano sa chest ko, and hindi ko mahugot yung saksakan ng laptop ko from the plug. No? So that time, tumakbo na ako sa hospital, pinatakbo na ako ng mga staff ko. Sabi, yun nga, I was going through unstable angina. So kailangan ako makonfine nun dahil nga po, ako'y anytime daw po, and a heart attack can happen. So that was really my medical history. No? Ang ginagawa ko ng doc, talaga naglilipat-lipat ako from one doctor to another, no? Kasi parang minsan you're in denial. Yan po yung aking situation, no? Nung before I started my low carb journey, yan po ang aking entire health condition. Ang daming mga doctors po na kausap natin dyan. From, of course, meron tayong doctor for the liver, doctor for my diabetes, meron tayong cardiologist. So, ang dami po, no? Minsan papalit-palit pa kasi baka may ibang medicines na kailangan maibigay sa akin na hindi lang na-advise ng mga previous doctors. Grabe naman pala talaga yung dating condition niyo po, Ma'am Ann. So parang dun sa mga naririnig ko, ewan ko kung narinig niyo na yung metabolic syndrome, which is really my primary advocacy, yung fight metabolic syndrome po. Parang perfect score yata kayo doon. Okay. 5/5. Probably. Kulang na lang yung laboratory test niyo po. Lalo na yung sinasabi niyong liver fibrosis. Parang advanced stage na yata yun. Kulang na lang kunting tulak. Parang magiging liver failure na yata yun. Correct. Pero amazingly, yeah, go ahead. Sabi? Correct din po, Doc, no? Kasi may triglycerides was very high, no? So, ang FBS ko mataas. And at the same time, ang HbA1c po is nag-range po yan ng 10.6 to 11. Yan yun po ang status ng aking HbA1c. So, makikita po talaga na. And nag-shoot up din po yung aking SGPT and SGOT. So, pag makikita mo talaga yung aking mga blood results noon, talagang hindi rin siya very encouraging, very discouraging, in fact, no? Parang, and ma-explain din po kung bakit maraming mga kasakitan at that time. Okay. Salamat po sa pag-share ng mga condition na yun po, Ma'am Ann, lalo na for the benefit of everybody tuning into my podcast. Kasi yung condition niyo po, dito sa podcast, ini-explain ko rin po, lalo na for the benefit dun sa mga tagapakinig natin. Kasi ang karamihan kasi, may mga maraming misconceptions, lalo na dun sa low carbohydrate diet. Kunwari yung condition niyo, siguro, it would be parang it's not fair to be blaming doctors kasi maraming doctors hindi rin kasi ganon ka-aware regarding metabolic syndrome and paano ito pwedeng ma-reverse with the proper nutrition like the low carbohydrate diet or yung tinatawag
namin sa metabolic health practitioners na therapeutic carbohydrate restriction. Pero sa inyo po, yung pinaka-amazing po talaga sa akin, yung liver condition yun na, liver fibrosis na, pero parang na-reverse with the low carbohydrate diet. Kasi when you go to the usual medical practitioners, even gastroenterologists, sasabihin sa inyo, inom lang kayo ng ganitong gamot, pero pangit na yung prognosis nyo. Parang it's almost like sasabihin sa inyo, parang death sentence na konting tulak na lang, magkaka-liver failure na kayo. Tapos, yung option na natitira na lang sa inyo, mag-liver transplant, yung gano'n. Tama po kayo. Kasi yung condition niyo po dati talaga, parang makaka-relate kasi maraming tao sa buong mundo. Kasi sa panahong ito, nowadays, ang dami ng taong may ganon. Yung metabolic syndrome talaga. Ang daming nagkakaroon ng heart disease kasi complication ng metabolic syndrome, or yung tinatawag natin sa medical parlance na nagde-develop ng resistance to insulin or insulin resistance. Yun, talagang ine-explain ko yun sa pasyente at saka kapwa doktor ko, kasi ang dami kasing fellow doctors na talagang medyo foreign pa yung mechanism ng insulin resistance, kasi hindi yun gaano na ituturo sa amin sa medical school, including our conventions. So, nakita ko rin po yung dating picture nyo. At saka, pag ikukumpara ko yun sa Ann Tolentino Saldana na ngayon, parang ang laki talagang pinagbago. Almost, parang, if you were going to ask me, the Dr. Don Agcopra, that was me like, let's say, 5 or more years ago, sasabihin ko, imposibleng mangyari yan. Kasi parang it's really short of a miracle yung nangyari sa inyo. Ganun po rin ba yung na-feel nyo nung nag-improve po kayo ng malaki? Absolutely, Doc. Alam mo, Doc, nung time na yon when I started really my low carb, that was 2017. So at that time, 2017, wala pa po tayo. Ngayon po, medyo swerte po tayo dahil nga may mga local doctors tayo who are very supportive already of the diet, ng ating pag-low carb. So nung time po na nag-start po tayo nung 2017, wala pa po gano. So I was really doing my own research po. So pinakinggan ko yung mga foreign doctors din po sa ibang bansa na pinagsapan ba itong low carb diet? Pag-aralan ko nga, Kasi at that time, I've tried several different diets before. Siyempre po, maraming mga ibang di ba po, nauso yung mga Cohen diet, South Beach diet, lahat po yun, to be on calorie deficit, lahat. So sabi ko, nung nag-start akong pag-aralan yung low carb, sinabi ko, parang baka kaya ko ito kasi ililesen yung carbohydrates. Of course, syempre, kahit sino po na talaga namang ako po kumakain talaga ako 6 to 7 meals or 8 meals a day pa. Malakas magkanin, malakas mag-sugar, sweetener. Sabi ko, baka kaya ko kasi medyo ang babawasan ko yung carbohydrates pero malakas naman akong mag-proteins and fats, So medyo doon ako nakafocus. So sabi ko, baka sige, subukan ko nga lang, Subukan ko, baka wala namang mawawala. Kasi nga po, at that time, it was the lowest point in my life. Parang I was willing to try other things na dahil nga, syempre, it was the lowest moment na lahat na ng 12 other medicines po, tinitake na. Tapos parang sasabihin sa'yo, liver fibrosis na T3 ka pa. So parang, sabi ko, baka may iba pang way. Yun po yung, nung trinay ko po siya, I was also watching foreign doctors din naman po. At that time, yung mga local doctors natin wala pa. So, may mga guidance din po akong kinukuha from foreign doctors. Noon, araw-araw po ako nung nag-YouTube, Ni-YouTube ko po nun sila Dr. Jason Fong. Yan po yung mga panahon po noon, nung time noong 2017. Sila po yung medyo maraming mga research na ginagawa po. So, time po na yun, medyo binabasa-basa ko. Nagbabasa po ako noon. Tapos I was joining also yung mga different low carb groups. And then at the same time, yun nga po, nag-YouTube. So, sige nga, pag-aralan ko na. So, I did it on my own, So, but I consulted also my
my doctor, syempre sabi nila, wag ka mag-low carb yun. No? At that time, 2017, 2018, no one was encouraging me, none of my doctors. No, there was one doctor ko po, ang sabi lang niya, you know, Annie, for you to be able to ano your diabetes, talagang you really have to do a lifestyle change. No? But what is that lifestyle change, di ba, Doc? No? Kasi, ang ano naman sa akin noon, I went through weight management pa nga doon sa isang hospital na yon. They gave me nga, no, na parang ito yung carbohydrates po iti-take, ito yung ano, so may mga kanin pa din talaga. So when you talk about lifestyle change, anong lifestyle? Wala namang, ang sinasabi is everything in moderation, di ba po? Doc, yun ang ano nun, everything in moderation. But now we ask, ano yung moderation ng ano? Di ba? Moderation ng ano, di ba po? So yun po yung mga hindi tayo aware. So nung time po na nag-start akong I tried to understand the science of it all. No? So sabi ko, sige, pag-aralan ko. I'm sure there is a science. So medyo na-convince ako dun sa idea ng science ng low carbohydrate diet. Doon po yung tinay ko. Hanggang sa nakita ko yung improvement, Doc, no? And gayon po, of course, ang kagandahan, we can do our low carb diet with guidance of doctors. But sa akin, nung time na nagsimula po talaga ako, Doc, dahil nga wala naman po akong low carb doctor na mapag-consultan ko at that time. So, ginaguide ko lang po yung sarili ko na subukan ko ngang i-lessen, no? I-drop ko ng konti from 76 units, bawasan nga natin ng konti. Aba, pagbawas, normal ang blood sugar. Ganun ang ginagawa ko, Doc. Kasi dinodoktor niyo yung sarili niyo. At that time, sarili ko lang talaga. Sabi ko, anyway, practicean ko na yung sarili ko, no, Doc, di ba? So, mamaya, another next week, bawasan ko nga yung insulin ng konti. Aba, normal pa rin yung blood sugar, no? Sabi ko, kasi meron po akong glucometer on a daily basis. So, nakikita po natin yun. So, bawasan ko. Binomonitor ko din po talaga through my glucometer. Tapos, dahil nga po. Aresgada pala talaga kayo doon. Talaga pong binabawas-bawas ako, normal. Tapos ang ginagawa ko po nun, dahil tayo naman po ay may health card, no, from the company, sabi ko, ipacheck ko din yung blood work ko. Siyempre, dahil nga po wala naman po akong guidance on a daily basis na meron akong doctor na mapag-check up. Sabi ko, every 2 weeks po no, nagpapa-blood work po ako nun sa hospital. Aba, pag blood work, paganda po ng paganda yung aking blood work. So, doon ko So, hindi man po, although blinded ako in such a way that I didn't have a doctor to guide me, but I was monitoring my blood work. I was monitoring also my sugar on a daily basis. So, doon ko nakita na every time binabawasan ko yung insulin, nagbabawas ako po ng medication, everything turned normal. So, nag-normal hanggang sa dumating po na mag-liver elastography uli ako. Ulitin natin yung elastography. From T3, naging T2. Yun yung yun yung fibroscan. Opo. Tama? Yung Fibroscan. Check yung ng liver po. So from T3, naging T2, hanggang sa T1, hanggang sa nawala. Sabi ng aking doctor sa liver, mag-visit ka sa akin pag 50 years old ka na. Nagulat din po sila. Even my cardiologist po, no? Sabi ng cardiologist ko, ano yung diet na ginawa mo? Kasi sabi ko, Doc, I was eating more. So inaral din nila. Parang lahat din, even yung aking doctor, yung aking sa diabetes, sabi niya, bihira yung mga katulad mo na took off, nag-wean off ka from your medications and everything turned normal. Sabi nga ng aking doctor doon, I think it's baka bumaba yung blood sugar mo because of your metformin din. Kaya naisip ko, before naman may blood work, nung nag-check up ako sa kanya, 3 months na akong walang medication nun, Doc. Pero normal naman. So, yun yung, I was one of those few na, in a way, no, I was, at least nakakapag-blood work ako every 2 weeks at saka nakicheck ko yung aking blood sugar. Nagto-normal po siya. Apart from that, of course, yung fat loss, no, yung weight loss, no, kasabay din po nun. But sa akin kasi, yung weight loss was a bonus. Di ba po, Doc? Bonus na lang yung pagpayat natin, pag-fit in natin, no, from 5XL, then naging 4XL, 3XL, hanggang sa naging medium yung size po natin, no? So, ganun yung so, pababa na pababa, pero ang priority ko po talaga was really my health, no? The weight loss was a bonus for my part, because you can fit into better clothes. Pero sa akin, yung nabawasan at nawala po yung mga medications, yun yung pinakamaganda pong nangyari. Kasi yung gastos din po, di ba? Ang laki na nagagastos on a monthly basis sa insulin na lang, Victoza and plus 12 other medicines and recover po yung health. Yun yung aking pinaka-bonus or pinakamagandang nangyari dun sa aking paglo-low carb diet, no? At least kung nag-experiment man ako, I did an experiment on my own, still supervising yung aking mga blood work.
no? Para makita ko kung baka, kasi syempre wala tayong, baka mamaya pag nabawas ka ng insulin, di ba Doc, biglang bagsak naman yung sugar or may hindi maganda mangyari sa blood, nakita ko, SGPT, SGOT, triglycerides, HbA1c, nag 4.1, di ba Doc? So parang from 10.6, 4.1 yung HbA1c, parang paano nangyari yun, no? So from Himala. Without taking any medications. Hindi ako nag-medicine, wala akong insulin. Tinanggal ko yung mga metformin XR, pero nag-normalize naman po ang aking blood sugar, nag-normalize ang HbA1c, at nag-normalize din po yung aking sa liver, no, when we did po the elastography, Doc. Yeah. So siguro paghuhulaan ko at that time, siguro kumulang siguro 15 to 20,000 a month yung gastos niyo sa 20,000, Doc. kasi more or less ganun yung experience ng mga pasyente kung kagaya nung experience niyo eh. Yung tipong sasabihin ng pasyente, Doc, talagang hindi ka paniwala. Ngayon, nakaka-save na ako ng 20 to 25,000 a month. Ganun rin po ba yung yung sa inyo? Doc, 20,000 a month po yun na-save. Tama po kayo, na-hit niyo po yung tamang number. 20,000 a month po, no, of medications were saved. Kaya po pag sinasabi ng iba na mahal mag-low carb, hindi, di ba Doc? Kasi in fact, mas malaki ang nababawas, no? Apart from the low carb po, Doc, kasi nagkaroon din po tayo ng intermittent fasting. I also did yung aking pag-intermittent. Kasabay po ng aking pag-low carb. But that came in naturally naman po, no? Kasi hindi po yung parang nagfa-fasting na talagang hindi kumakain talaga dahil nga po hindi masyadong gutom. Ganun po yung nangyayari dati po kasi marami po akong beses kumakain po nun sa isang araw eh. So pag kumakain po ako nun talagang 8 times a day. Morning, kakain. Pagdating sa office, 10 o'clock, kakain. Pagdating 12 o'clock, kakain. Pagdating ng after 2 p.m., 2 p.m., 3 p.m., magmimerienda. Then 6 p.m., kakain na naman. Minsan pag uwi pa po sa bahay, dahil late na ako nakaka-uwi, 8 o'clock, 9 o'clock, kakain po ulit. So maraming beses yung pagkain. Dahil nga po dun sa low carb, inintindi ko kung ano talaga yung, syempre we were eating more nutrient-dense food, no? Tapos yun po, doon yung science na yung, naging automatic po yung pagpa-fasting, no? Medyo hindi na nagbe-breakfast, hindi na nagutom sa umaga, nakakapag-lunch, tapos minsan may dinner, o minsan wala na rin pong dinner, no? Umabot po tayo sa ganung stage na hindi na nakakapag-dinner. So, it became automatic naman po yung aking pagpa-fasting na together with my low carbohydrate diet. Curious po ako, Ma'am Ann. Sabi niyo yung cardiologist niyo, yung hepatologist or gastroenterologist, yung doktor niyo sa liver, heart, tsaka ano pa. Sa diabetes basta po, yung aking po. Yung diabetologist niyo, endocrinologist. Nung nag-follow up po kayo sa kanila, tapos parang nawala yung, parang naglahong, parang bula yung dating condition niyo. Kasi karamihan kasi ng pasyente, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, iniisip na pag may ganun ka ng diagnosis, parang life sentence na yun, di ba? Parang hindi na yan mawawala. Kaya may lifetime maintenance medication ka na. Inong natuwid mo yung mga ganong condition, at saka na bumalik ka dun sa mga espesyalista mong doktor. Hindi ba sila, parang, siguro pag ako yun, if I don't really understand the science of low carb nutrition, parang iisipin ko baka baka pumunta ka sa tawag doon, shaman. Parang may magic. Parang may magic yan. Hindi ka panipaniwala. So ibig sabihin after that, na-convert mo sila doon sa science of low carb? Malamang. The cardiologist, yung aking cardiologist, she became very curious, no? She was writing down. In fact, I was very appreciative naman. She was writing down, what food were you taking, Anne? I think she was doing the research, no? Even yung liver doctor ko, siya yung medyo, those two doctors, they were curious and they were happy and they wanted to find out more, no? So I don't know if they were converted, hindi ko na alam kasi wala na kaming meeting after, okay na eh. Pero yung medyo naka-feel ako ng konting resistance yung aking diabetologist, no? Medyo may resistance siya dun sa aking change, no? And I respect that naman po na sabi niya sa akin, Ann, it's siguro may effect din yung mga medications mo dyan, hindi lang yung pagda-diet mo. So medyo nakita ko na medyo may resistance siya na because I think nung nawala yung insulin, di ba, from 76, biglang all of a sudden, babalik yung pasyente mo, sasabihin na, Doc, nagtanggal ako ng insulin pero normal yung aking blood work, no? Tinanggal ko yung metformin XR, wala. Diba?
So medyo hindi siya ganong 100% convinced, but she was happy for my results. Sabi lang niya na, ang bihira yung mga ganyan katulad mo, no? Na was able to reverse yan. Pero baka may effect din yung medications mo. Parang ganon. So, hindi na ako nakipag-debate sa kanya on that area kasi of course, I'm sure she was coming also from one side and I was coming from on the side naman na hindi daw kasi nung time na ito katulad ngayon itong nag-test tayo 3 months ago na ako walang medicine so paano 'di ba parang hindi naman siya kahapon lang na ako nagtanggal ng medicine 3 months na akong hindi nagme-medication pero normal pa din yung aking mga blood work no so pati yung HbA1c so yun yung doc so medyo may konti siyang resistance on that area maybe because if you're a diabetologist, you're coming from a lot of research in the medications, diba? The science of diabetes and all na that she may have more knowledge of than ako naman. I'm just coming in from, I just came in as a patient na sinabi, Doc, ito lang po yung mga kinain ko. Parang ganun yun, ito lang po yung mga kinain ko, Doc, no? Kumain lang po ako ng ganito, nagbawas ako ng carbohydrates and linimit ko yung aking carbohydrates into ganito. I was eating more fats and more protein, no? So parang syempre, maybe it's something also new to them, no? New to them na ba? Teka, something new ito. So, yun po yung yun yung na-experience ko, Doc, no? Sa aking mga, pero at least ang kagandahan nun, wala nang insulin, di ba? Yun yung masakit din yun, linalagay sa dito, ang sakit sa, minsan sa tiyan, di ba po? Yun yung every morning, yun ang so natanggal na rin po yun. So at least, I'm very happy I was able to recover, no? Kaya nga pag it became also a part of me, parang became also like it's an advocacy to share na hindi pala siya life sentence, Doc. Di ba pag sinabihan ka palang diabetic ka, life sentence na, no? Even yung, kasi as long as no further damage has been done to your organs, di ba ganun yung sinasabi na walang damage, no? Ang kagandahan sa akin, yung natamaan was the liver. Pero di ba, Doc, of all our organs, the liver has the ability to regenerate itself, di ba po? Hindi katulad ng ibang mga parts ng body natin. So at least yun naswerte yan, hindi ako natamaan sa kidneys, no? Walang ganung effect sa akin, no? Hindi chronic kidney disease kasi mas mahirap yata i-manage yun. If you're hindi sa akin at least medyo madami-dami man, no? Naging normal. At saka of course yung aking PCOS na wala yung aking PCOS, no? Yun nga yung sinasabi ko, Doc, your doc, too much information, but at that time, talagang nagkaroon ako ng time na 6 months ako bago magkaroon ng next period ko. Ganun katagal. When I switched to low carb, Doc, alam mo, even up to now, kasi 2017, 2018 pa ako nag-start mag-low carb eh. Hanggang ngayon, sinusulat ko pa rin kapag nagkakaroon ako ng monthly period, natural. Ibig sabihin, hindi ako gumamit ng Provera, ng mga kung ano-ano para magkaroon ng period. Kasi di ba po noon, yun ang ginagamit, Provera, para magkaroon ka ng monthly period. Kasi nga po, PCOS. So, hindi kakaroon ng monthly period. So, I had to take in medications para lang po matanggal yung ating mga So, ngayon, natural. So, until now, natural. Very, very, to think, Doc, since ako'y irregular, since I was actually 18 years old. Irregular na ako noon dahil nga pataba na ako ng pataba noon. 18 years old, Doc. Irregular ang aking period. So, never ako nagiging normal. Tapos, umabot ako sa pinaka-worst of my life na 6 months hindi ako nagkakaroon ng period. But, to nag-low carb ako, every month ang period. Every month talagang sakto. Yung sinasabi nilang cycle na 28 days, 30 days, Doc. Hindi ko na-experience yan I was always on the heavier side. So, talagang PCOS na ako noon at that time. So, pero nung nag-low carb, doon ko na-experience yung in-expect mo yung period mo darating at a certain date. Never ko yata, at least yun nangyari sa akin, no, when I had my low carb. I was talking to one person safe daw ba po ang mag-low carb on PCOS? I was PCOS for the longest time. And yun nga, nung ako'y nag-low carb, naging normal ang aking monthly period. Naku-curious tuloy ako. Hindi po ba kayo pinagalitan ng doktor niyo sa diabetes? Kasi may marami akong pasyente. Kunwari, ganun, Dok, alam niyo, nag-low carb ako.
Tapos sabi ng doktor nila sa diabetes, ano yan? Di mo doktor mo yung sarili mo ha. Sino ba yung doktor sa atin? Opo, tama yun, Doc. In fact, yung totoo din yun, tama ka rin doon, yun talaga ma-encounter. Hindi rin ako naging, when I did my low carbohydrate, sabi ko nga, Doc, nung nag-low carb ako, I did it on my own. Hindi ako nagpapacheck sa doctor kasi wala naman po mag-agree sa akin, right? I wanted really to try kasi last resort ko na eh. Hindi naman ako aagrihan dito. Anyway, let me just do it on my own. Kaya nga sabi ko ngayon, at least, Doc, di ba, we have so many doctors right now, no? Even local doctors who are proponent, who really took the time also to study about low carb. Kasi at the time, wala po eh, di ba? Parang sinong doctor magsasabi, at the time, when I went to all my doctors, wala nag-agree sa akin na mag-low carb diet ako. So, syempre, alam ko namang papagalitan ako ng doktor ko pag sinabi kong, Doc, binawasan ko yung insulin on my own, bawas ako ng 4 units, ng 10 units, di ba? Wala, hindi nila alam ko nang mangyayari sa akin, Doc, pagalitan ako eh. So sabi ko, ano ko na nga, subukan ko lang talaga to eh. Tsaka yun nga, Doc, dahil nga, at the same time, nakapag-research naman tayo sa mga doctors abroad noon, binabasa-basa ko yung kanilang mga studies, no, nakikinig ako sa YouTube, na sabi ko, parang tama itong yung science ng low carbohydrate diet, yung concept ng pagkain ng fats. Tapos, of course, you'll be on a moderate protein, di ba? Tapos talagang bababaan mo yung carbohydrates mo. Sabi ko, parang may tama, parang tama. Tapos every month noon, nagpabawas yung timbang, no? Medyo nagiging okay also yung weight. So, yun yung syempre ako nun siguro takot na ako mapagalitan kasi alam ko pagalitan ako, Doc eh. Papagalitan ako ng doctor kasi syempre, Doc, di ba paano mo sasabihin sa doktor na, Doc, binawasan ko ng 10 units yung insulin ha, from 76, 66 na lang ngayon. At tapos, Doc, babawasan ko uli ng 10, di ba? Siyempre, pagalitan talaga, Doc. So, I just took, in a way, I took a risk, no? I took a risk of really studying it na hindi lang naman, siguro, Doc, doon din sa mga naglo-low carb din, di ba? Hindi rin naman siya na parang blindly mo ginagawa, di ba? Na parang, magbawas lang ako ng at least ngayon, we can have guidance already from doctors. Sa akin, even if binawasan ko, I was monitoring it carefully din po. Diba? Kasi syempre, wala tayong mahirap pag tinakbo ka sa ospital, tapos sinabi ko na sa'yo, bakit mo binawasan? So at the same time, ang kagandahan naman, Doc, napabuti naman while I was monitoring it din po. No? So yun yung But I was afraid nga, na pag sinabi kong bawasan ko, syempre, pagalitan talaga ako ng doctor ko noon. Kasi nga po, wala naman pong kasing talagang studies at that time, 2017, that will strongly support, no? The low carbohydrate diet. Hindi katulad yung mas marami na compared no 2017. At that time, hindi siya ganong accepted pa. May mga ibang doctors na but I think mostly were foreign doctors po at that time. Kasi kunwari yung ginagawa niyo po dati, on the average, lalo na pag hindi ka talaga nag-research o nagsaliksik ng husto tungkol dun sa low carb science, parang ang laking risk nun, Kasi ang dami-dami mo ng gamot, tapos yun nga, may kagaya ng ibang mga pasyente na ang daming gamot, gusto nilang tanggalin, tapos yun, tinanggal bigla lahat, tapos hindi pa, yung low carb diet nila, medyo may mali-mali pa. So talagang malaking risk, sa inyo po, mabutit inaral nyo talaga yan ng husto at kahit hindi po kayo medically guided at that time, successful po kayo at laking gulat na lang ng mga espesyalista nyo. Kasi, yun nga, the risks involved, yung tipong bigla mo na lang, hindi naman kunwari, kagaya nyo, unti-unti nyo binaba yung insulin, pero pag talagang, kunwari, unti-unti mong binaba yung mga gamot sa diabetes, kagaya ng insulin, metformin, pero yung diet mo naman, walang nagbago, talagang mataas pa rin yung blood sugar nyo. Pero pag tama naman yung pagkagawa mo dun sa low carbohydrate diet mo at saka strict ka talaga with discipline, malaki yung success rate nun. At saka, kagaya ng sinasabi ko dun sa mga pasyente, bago nyo biglang tanggalin yung gamot, dapat aralin muna natin kung ano na yung condition nyo, may mga lab tests para at least successful tayo talaga doon sa pagbawas at saka pagtanggal ng gamot sa diabetes at saka yung metabolic syndrome in general. At saka nabanggit nyo po yung kidney kanina. Alam nyo po, Ma'am Ann, may mga pag-aaral na ngayon, studies, kagaya nung
bagong study ni Professor Thomas Wimes at saka may nakilala po akong nephrologist or yung specialista ng kidney doon sa Australia. I think, if I remember it right, si Dr. Gupta. So, may mga pasyente na rin na nag-ketogenic diet, which is a very low carbohydrate formulation of low carb nutrition na talagang nag-improve yung kidney from, kunwari, as severe as chronic kidney disease stage 3, yung mga ganon, 3A. So, pakonti-konti nag-i-improve with ketogenic diet, which is a more strict form of low carb diet. Kaya ngayon, sa mga pasyente ko na dati kasi pag may kidney problem, parang sinasabi ko na, nako, parang medyo huli na. Ngayon, dahil sa mga pag-aaral na lumalabas unti-unti ngayon, so pati yung mga, parang mild to moderate kidney disease patients na pumupunta sa akin, tapos tinitingnan ko. Pero ini-explain ko, long-term complications na yon. Tapos sinasabi ko, sige, subukan natin, mag-low carb ka, medically guided, I'll partner with you, but yun, sinasabi ko sa kanila, you have to take charge of your own health. You have to take personal responsibility doon sa sariling kalusugan nyo. Kasi pag wala kayong personal responsibility dyan, yung success rate talagang mababa. Yung sinasabi ko sa kanila, I'm just here to give you advice and to influence you. Pero yung execution naman, nasa inyo talaga. Pag hindi nyo naman gagawin, yung ina-advise ko ng maayos, medyo pangit pa rin talaga yung kalalabasan. So, ganon. Yung tungkol doon sa kidney. So, good, Doc, no? So, ngayon, kahit pala sa kidney disease, no? In fact, when I did my low carb journey, when I started, Doc, no? Nung na-reverse lahat yan, the diet that I did was the low carb diet I did was the ketogenic diet. Yun yung aking ginawa, no? It's very strict talaga. Talagang mababa ang carbs, pero high ang fat, no? So, yun talaga yung nag-stick ako na diet, which really gave me a very good result yun sa ketogenic. Paano, Doc, yung, for example, for the protein level nila? Kasi sa ketogenic, di ba, Doc, high fat, moderate yung protein, tapos parang low carbohydrate, no? If you have a chronic kidney disease, di ba, Doc, yan, and you're doing the ketogenic diet, no? So, di ba, ang ketogenic diet, Doc, it's high fat, no? Yeah. Moderate protein, and low carbohydrate. So, paano po yung protein intake ng isang may chronic kidney disease? Is it much lower po ba than the recommended sa ketogenic diet, or parang mas nagfo-focus ba talaga sila sa fat kahit na hindi gaano mag-protein? How does it, for my own understanding, do, kasi na-curious din ako dyan sa chronic kidney disease din, no? It's good din na because ako hindi ko dinaanan yung chronic kidney, liver yung sa akin. Yeah. So parang whenever people are saying about the chronic kidney disease on being on a low carb and a ketogenic diet, is it really ganun po? Na parang high fat, pero paano po ang protein intake? Kasi di ba, Doc, kapag may chronic kidney disease, talagang ang protein ang talagang linilimit po, di ba po, Doc? So, how does it go po? For my own curiosity and talagang ko dyan, interested din ako dyan on the chronic kidney disease and the low carb and the ketogenic diet. Magandang tinanong mo yan, Ma'am Ann. At least siguro for the benefit na rin dun sa nakikinig sa atin dito ngayon. Kasi for a very long time, yun yung sinasabi talaga na medical opinion namin mga doktor na if you eat lots of protein, nakakasira ng kidney yun, di ba? So, ibig sabihin, pag chronic kidney disease stage 1, 2, ganun, earlier, so parang dini-discourage na talaga yon. So, nagbibilang pa nga sila na ganitong karaming protein lang kakainin mo, di ba? So, for me, that was my idea also for a very long time. Until yun nga, nung sinabi ko sa'yo, yung lumabas yung study ni na Professor Thomas Wimes doon sa ADPKD, yung autosomal dominant polycystic kidney disease. Kasi talagang nag-worsen yung kidney noon. Pina-keto diet nila yung mga pasyente. So, inaral nila. Tapos yung lumabas, yung progression ng polycystic kidney disease, parang natigil o hindi lumala doon sa mga nagki-ketogenic diet.
So, ibig sabihin, nireview rin nila yung literature, yung natatandaan ko, parang wala naman pala talagang hard evidence dun sa mga published journals na pag kunwari, kakain ka ng protein, makakasama yung sa kidney. Kasi ganito kasi yung logic noon. Yung halos karamihan nung may chronic kidney disease, ang tanong, ba't sila napunta doon? Ano yung sanhi? Ano yung pinaka-cause ng chronic kidney disease? Hindi pa rin natin talaga, we cannot deny na yung pinaka-common cause ng progression ng chronic kidney disease is number 1, yung high blood pressure, saka number 2, yung diabetes, di ba? So, ibig sabihin, pag mare-reverse mo yung mechanisms ng high blood pressure at saka diabetes, which is part and parcel of the metabolic syndrome or insulin resistance, ibig sabihin, yung progression ng kidney disease, malaking posibilidad na parang mapipigilan rin yan. So, yun yung most recent scientific thought ngayon ng mga gumagamit ng ketogenic diet, even with those patients with kidney disease. Tsaka, I don't know if you've heard of Dr. David Unwin. Narinig niyo po yung pangalan niya, yung British, Yes. yung sa UK, United Kingdom na general practitioner. Doon sa mga pasyente niya sa diabetes, doon sa National Health Service practice niya doon sa United Kingdom, sa UK, England, pinag-aralan nila yung mga pasyente nila na may kidney problem. Amazingly, yung mga naglo-low carb, may nakikita silang pakonti-konting improvement ng kidney function. Yung mga nagkiketogenic low carbohydrate diet. So, ibig sabihin, unti-unti may lumalabas na ebidensya na talaga, scientific, medical, na yung low carbohydrate, hindi siya nakakasama ng kidney function. So, in the coming years, I know there will be more of these studies coming out, and hopefully, once lalabas ito, ipakonti-konti, madedispel rin natin yung idea na bawal mag-low carb pag may mild kidney problem, yung mga ganun, or moderate kidney problem. So ngayon, may sa mga sariling pasyente ko, unti-unti, may nakikita akong yung creatinine. Uy, nag-i-improve pa konti-konti sa pinapa-ketogenic diet ko or low carb diet. So, Yes. so ganun. Yung gaya sinabi ko sa inyo, kagaya ng condition nyo, parang himala. Almost, ano? Kasi di ba, especially, di ba, yung fatty liver, no? Pag inaano ka, fatty liver, kasi kumakain ka ng mga taba. Di ba yun yung mahilig kang kumain sa taba and all, no? Pero baliktad sa akin, I went on a ketogenic diet, mas sinaasan ko yung fat intake, binabaan yung low carbohydrate, di ba? Nawala pati yung fatty liver, yung fibrosis. Kasi yun yung di ba, stage doon, doc, di ba, the fatty liver, liver fibrosis 1, 2, and 3, T1, 2, and 3, tapos cirrhosis. So sa akin, baliktad. Nung kumain ako ng fats, binaba ang carbohydrates, biglang na-reverse pa. No? Na-reverse. So, yun yung nangyari. No? So, parang sabi ko, there's really hope, no, na hindi siya life sentence. Ang kagandahan nga, yun nga, sa akin, at least the liver yung it was able to regenerate, no? It was able to heal itself, no? And then at the same time also, yun yung aking mga blood work nag-normalize, no? Yun yung maganda. Talagang, kasi noon talagang yung pagiging diabetic ko, iba talaga ang pakiramdam ko noon. Talagang apart from mabigat, diba? Lagi akong uhaw, laging nagdadry yung aking mouth, no? So, lagi akong inaantok. I didn't have much energy. So, when I removed when I lowered down my carbohydrates, no, I was very strict, no, dun sa amount of carbohydrates that I was taking in more fats, no, and moderate protein, nag-improve yung aking mga blood work and yung condition ko, no? Kaya nga, di ba, ang sinasabi nila, Doc, there was a parang story na, no, we always blame the butter, no, for what the bread did, di ba? Pag may nagkaka-heart attack nga daw, di ba, ang may joke nga nun, that pag nagka-heart attack yung tao, ang unang sinisisi is the cholesterol, right? The cholesterol. Pero it's the presence of the triglycerides. The carbohydrate was high and the cholesterol was also high.
Kaya nga sinasabi, the cholesterol was in the crime scene, but it wasn't the criminal. Di ba? Nasa crime scene lang siya, pero hindi siya yung criminal doon. It was the carbohydrates, the sugar. Siya pala yung police. Oo, di ba? Parang yun Isa yung pala sa police. Oo, nasa crime scene yung cholesterol, di ba? Yung fats nasa pero siya yung nasisisi. So, there's really, kaya nga nung inaral ko, sabi ko parang may tama. Kaya, yung iba kasi minsan mahirap, no? Mag-high fat ka, you'll go on a ketogenic diet, high fat ang kakainin mo. Tapos, bababaan yung carbohydrates, yun nga yung takot lagi ng mga tao when you go for a high-fat diet, no, na nag-ketogenic diet ka. Pero nung inaral ko yung science, na tama nga naman, yung impact ng ating fat sa insulin, no, among all those 3 macronutrients, the one that doesn't have an impact sa insulin was actually the fats, no, hindi yung, it's actually the fats. So, nung inaral ko, merong, kaya nga nung when I did the low carb, kahit wala pa tayong mga, walang push ng aking mga doctors noon, nung inaaral ko yung science, sabi ko, baka may point yung sinasabi nitong mga research ng nangyari sa ibang bansa. So, and sabi ko, ang ginipig ko nun was myself, no? Ang sarili ko naman din nun kasi nga, I was desperate to find ways on how to also recover and lessen my medications. Galing, maman. So, yes. Yung may tanong rin ako sa'yo. In a nutshell, paano how did the low carb lifestyle, pasensya ka na, nag-i-English ako minsan, Bisaya kasi ako eh. So, paano yung low carb lifestyle, how did the low carb lifestyle change your life po overall and those around you and how did you eventually come up with Perfect Match? Parang nagiging party advocacy nyo na rin. Parang the way I heard it from you, it's not just helping yourself, but also helping others as well, di ba? Others, no? Doc, as I've always said, no, when I did my low carbohydrate journey, when I my purpose was just really to save my own life. Yun lang yung purpose ko, no? I wanted to save my own life. I wanted to, from all these diseases na nagkaroon ako, gusto ko lang ma-extend yung life ko. Yun lang po ang naging purpose ko, no? So, how the low carb diet helped me, like sa akin malaking bawas yung, of course, yung nawala yung medications, yung 12 medicines, nawala ang insulin, na ang akala natin pag, di ba Doc, pag sinabihan ka mag-i-insulin ka na, wala akong kilalang patient na diabetic na hindi ninenervyos pag sinasabi mag-insulin, naku, patay, mag-i-insulin na. Naku, parang life sentence na yun, di ba? Yung nawala yung insulin, na-reverse yung liver fibrosis, yun yung malaking change, yung health ko, na parang, I'm able to recover, may hope pala, no? And that hope pala na i-share natin sa iba. So yun yung sa akin, yung change of my lifestyle, na wala ang medication, recovered from my health condition, and sa akala natin hindi magagawa. I'm the last person na masasabing marirecover kasi napaka-ano ko din na hindi na siguro ako, no? Wala na ring hope. Pero sabi ko, na-depress lang talaga ako at that time. It was the lowest moment of my life. Kaya nag-research din ako, sige, subukan, no? And at the same time, yun nga po, it was, the diet was very successful on my part. Yun po yung na-change. Yung sa Perfect Match low carb selections, yung nag-start man po talaga tayo, nag-create lang po talaga ako ng mga pagkain na para po sa akin, no? Kasi nga po, syempre bilang isang low carber at that time, medyo ang mga replacement mahirap hanapin, di ba Doc? Medyo mahirap maghanap. At especially nung nagsimula po ako sa palaman, no? Yung mga palaman. Kasi nung time ng 2017 po, 2018, di ba po pag tayo yung naglo-low carb, ngayon po, ang dami na po magagaling na mga low-carb bakers. Hindi ba na ang mga tinapay parang halos ka-similar na, yung mga desserts similar na to that of high carbohydrate, no? So at that time yung nagsimula ako, kasi ang mga tinapay nun sa low-carb talaga pong made of coconut flour, di ba po? Pero syempre, pag nasanay tayo dun sa white bread, iba ang lasa ng white bread sa mga gawa po na coconut flour. So nagsimula ako na kailangan kong maano tong tinapay kasi mahilig din po ako magtinapay. Gumawa po ako ng palaman, no? So, yun po yung start, no? Then, I said, okay, how do I replace my sauces? So, napalitan ko yung mga sauces, okay? And then, paano tayo mag-create ng mga ulam, no? Ng mga meats na medyo ang ginagamit natin is from coconut oil. Tapos, wala tayong mga MSG, wala also mga other ingredients dyan. Yung kung maglalagay po ng sweetener, is medyo yung mga sweetener that will not spike yung ating insulin, no? Yun po yung mga. So, that was the history of Perfect Match Low Carb Selections hanggang sa nag-create po tayo ng mga products that will replace, no? Yung parang makatulong dun sa mga other naglo-low carb na
And kung namimiss mo, for example, magpansit canton, no? Instead of magpansit canton ka na mag-cheat ka. Yun nga yung sinasabi. Syempre po, bilang proponent po ng low carb, ang talagang pinopromote po natin are nutrient-dense food, real food po, no? Kung tayo naman po nag-diet, hindi naman po tayo nag-diet na ang kinakain natin ay puro desserts. Hindi po ba yung mga treats, ng mga keto treats, low carb treats. Nung tayo po ay nagsimula sa low carb diet, kumain po tayo ng mga meats, no? Kumain tayo ng mga pork, chicken, fish, and also yung mga vegetables that are low, leafy green vegetables. So yun po ang pinopropose po natin. Kaya lang, for example, pag may mga moments na nakakamiss naman magpansit canton, nakakamiss naman magsagugulaman, nakakamiss naman mag-ketchup ng di ba po? Siyempre, on a daily basis, yan po yung hinahanap natin na hindi naman, so yun po yung mga create natin. Paano ba tayo gumawa ng isang ketchup na medyo mas mababa, no, sa ating sugar-free. So, paano po tayo mag-create ng isang pansit canton na sa tingin natin, hindi mag-spike yung insulin natin pag kumain po tayo ng pansit canton or ng ganun po ng mga sapin-sapin, ng mga sagugulaman. Yan po yung, or magawa po ng mga palaman, no? So, yun po yung create po ng Perfect Match Low Carb Selections na to help every Filipino po, mga low carbers, na for example, maghanap ng replacement dun sa mga regular na kinakain nila na high carb, meron din pong kalakip na mga produkto na pwede po natin magawa as replacement na para hindi po makatulong po sa atin na maituloy yung ating low carb journey na hindi naman natin pakiramdam nade-deprive tayo ng sobra-sobra, no? But still also considering to be eating the whole foods, nutrient-dense foods na talaga pong will give the proper nutrition po sa ating katawan. But still, of course, kapag naisip na parang gusto ko yata mag-chocolate kasi na-miss ko mag-chocolate. So, meron tayong replacement for the chocolate na hindi naman siya spike ng ating mga blood sugar. So, yun po yung mga create po natin sa Perfect Match Low Carb. Sabi nga po natin, our goal in Perfect Match Low Carb was just to add a dash of happiness, a sprinkle of playfulness, and a whole lot of deliciousness, no, in helping every Filipino through their low carb journey. Yun po yung ating it's just helping us out dun sa ating low carb journey so that we don't feel deprived, no? Na, mula nung nag-low carb, hindi na nakakain ng tsokolate. Mula nung nag-low carb, hindi na nakakain ng pansit. Mula nung di ba po, yun yung natin na hindi na nakakain ng ibang pagkain mula nung nag-low carb. No? So, yun po yung ginagawa na pwede namang mag-replacement, pwede po natin palitan yung mga ingredients natin na usual na ginagawa through choosing po yung mga ibang ingredients na wala pong spike sa ating insulin. Yun po yung create ko na yung ginawa ko po noon is para sa akin. No? So, every time nang may para po sa akin, para sa po, then I started, okay, maybe we can share this outside naman po sa labas na who are also low carb practitioners po. Yan. But, yun po ang naging ng isang Perfect Match Low Carb Selections, naging history niya na, so yun nga po na hindi naman po natin, never in a million years would I have thought na I will create a product for low carb or, dahil hindi naman po ako, low carb naman in the beginning dahil nga po ako 230 pounds, no? Nag-diet lang naman po ako. I tried to save my own life and hopefully, because I was able to save my own life, I'm able to help others then to also enjoy yung kanilang low carb journey along the way po. How many pounds did you lose po, ma'am? When I started po, I lost 100 pounds from 230 to 130. Uh-huh. Opo, ang laki po nung nawala sa atin. Ngayon po, I'm 150. So, I gained a little bit of 20 pounds in the span of 5 years, no? So, yun po yung medyo, but the first 7 months po, first 8-9 months, 1 year po yun, yung na-lose na 100 pounds, no? Ang laki po nung nawala talaga kasi 230 talagang, kumbaga, I'm only, 5 feet po ako, no? 5 feet and 230 pounds po. Yan? No? Talagang Obese pag nakita nyo. Class 3 na yata yun, Obese class 3 sa BMI niyo po. Yes, sobra. Tapos may mga picture pa ako with, mga mascot. I'll share with you the pictures. Papakita natin sa tagapagkinig natin yung picture niyo. Yes. Tsaka, Ma'am Ann, kasi agree po ako doon sa sinasabi niyo tungkol doon sa whole food, low carb, tsaka yung treats, gano'n. Ang problem kasi, especially in my practice, kagaya ng isang pasyente ko dyan sa Manila, yun, parang yung condition niya parang kagaya nyo. Obese, class 2 yata yan. At saka, nag-i-insulin na rin. Tapos, nagpapaguide sa akin na mapababa pa konti-konti yung mga gamot niya. At saka, desidido naman talaga siya at saka disiplinado. Kaso, nag-i-insist siya na, dok, talagang low carb yung kinakain ko, pero ba't parang ang bagal ng
improvement ko. Tapos tinatanong ko siya, kasi doon sa consultation platform ko kasi online, ano yun, mabusisi. Papasulat ko talaga doon. Ano mga specific foods kinakain mo? Minsan, familiar ka doon sa yung CGM, Continuous Glucose Monitoring. Narinig niyo na po yan? Opo, yes. Yan. Kasi yung, Yes, opo. yung teknolohiya na yan, pumapasok na rin dito sa bansa natin, yung Continuous Glucose Monitor. So, yung mga pasyenteng kanyan, yung parang kagaya ng condition nyo dati na nag-i-insulin, kalimitan sa kanila talagang pinapa-continuous glucose monitor ko. Lalo na yung mga malayo, yung remote management ko sa remote online management platform ko. Tapos nakikita ko talaga yung mga blood sugar level niya, gumaganon-ganon, nag-i-spike. Tapos pinapa-monitor ko kasi sa kanila, ano kinain mo dito? Ano kinain mo dito? Yun, may isa na nagpapasupply pala daw siya ng low carb prepared meals. Tapos every time kumakain siya ng low carb prepared meals at saka kasama na doon yung may low carb treat daw, may cookie, yung mga ganon. Tapos every time kumakain siya noon, nagsushoot up, nag-spike yung glucose niya. So siguro nakikita ko doon parang it is not really as effective and efficient pag talagang whole foods na low carb na unprocessed yung kinakain mo. Although kasi every now and then ako mismo gumagawa ko ng low carb bread ko pag tama naman yung ingredients na nilalagay mo, tapos tinetest ko sa CGM several times a day, steady lang naman yung blood sugar level. Kaya minsan nagtataka ako kasi lalo na ngayon yung low carb industry kasi unregulated, parang baby industry pa siya. So ibig sabihin there really is a room for yung mga fly-by-nights ba, which is I often see in my patient. Kagaya ng isang pasyente ko sa Manila, bumili siya ng low carb bread dun sa isang supermarket na talagang legit naman na supermarket, pero pag tuwing kinakain niya yung low carb bread na yun, nagsushoot up yung blood sugar niya. At saka hindi lang shoot up na konting bump, talagang shoot up na yung parang spike at saka may recovery period pa na nag-hypoglycemia dahil yung insulin parang ganong klase yung tipong hindi naman low carb yan, high carb food yan, yung ganong pattern. O kaya kawawa naman yung mga pasyente na kunwari bumibili ng mga low carb products allegedly, pero yun pala nabudol yung mga ganon, kasi parang feel ko may mga ganon nangyayari. Kasi nakikita ko yun sa ebidensya dun sa continuous glucose monitor So natanong ko po yun kasi kunwari kayo po sa Perfect Match po, paano nyo po ini-ensure na yung low carb products nyo po ay talagang low carb po talaga sila? Tinitest nyo po? Yes po. Primarily kasi, di ba, dahil ako po ay former diabetic, di ba, Doc? So, dahil ako po ay former diabetic, I have to make sure that the ingredients po na ginagamit are not the ones that talagang can cause an insulin spike. So, particularly po sa mga sweeteners na gamit. Kasi may mga ibang sweeteners din po talaga na sinasabing low carb, pero can cause really a spike in your insulin also, no? Pero pero low carb nga siya. So, yun po yung mga pinipili po nating mga sweeteners, no? Na really which are not going to impact our insulin, no? Our insulin index. So maingat po tayo doon kasi totoo din po yun, minsan may mga ibang breads, no? Na kasi depende po kasi yan sa mga ingredients. Ngayon po kasi may mga ingredients din kasi na parang sinasabi na low carb na po siya, but the insulin index can be high. Di ba ganun? May mga ganung doc na parang low carb pero yung insulin index mataas, no? So nag-spike ang insulin. And minsan may mga clients po na nababasa ko din na parang, for example, pag kumain ng mga ganitong bread, na parang yung iba, normal, pero yung iba, tumataas, nagsushoot up ng blood sugar, no? So, yun yung kaya minsan kami sa Perfect Match, very conservative po kami talaga in terms of ingredients, no? Hindi kami gumagamit ng mga ibang other sweeteners na kapag nakita namin based on research would have an impact on the blood sugar. Yun po yung mga maingat po tayo, no? So, at the same time po, ako, bago naming
kapag usually tinetest ko din yung product ko on myself first kung wala ba siyang impact sa sarili ko, no? Kung nakita ko after 2 hours, kainin ko tong product na to, meron bang may mga impact pa to sa blood sugar ko. So, yun yung mga careful things po na ginagawa po natin sa Perfect Match. Kasi nga po, primarily, kung ano man po yung mga binibenta po natin is something also na kinakain ko bilang isang former diabetic. So, yun po yung natin, no? Na have to make sure na these are ingredients po na ginagamit natin would be based from research, wala po talagang spike dun sa insulin. Pag medyo, ngayon kasi marami nang naglalabasan po, particularly po sa mga breads, no? Kasi maraming mga ingredients yung na parang, ito wala naman yung, wala namang impact yan. No? Although, wala akong ganong on the breads, no? Sinasabi lang walang ganong impact kahit naglagyan ng, yung iba kasi may yeast, no? Yung iba naman may vital wheat gluten. So, sometimes iba rin yung nagiging impact sa blood sugar ng mga patients o ng mga clients, no? Kaya ako naman, personally sa akin, kapag may mga choices ako ng breads na ako mismo na binibili ko rin from outside, I have to make sure na lang, I go for the na lang, yung parang mas simpler pa na bread. Hindi naman kailangan magkaroon pa ng mga kung ano-ano pang ingredients dyan. As long as it's made of almond flour, as long as it's made of coconut flour, okay na ako doon, happy na ako doon. Hindi na kailangan masyadong malsa pa kasi iba parang kailangan lagyan ng yeast, kailangan lagyan ng for vital wheat gluten and inulin and all para magkaroon. Pero sa akin, dahil nga mas careful, iba siguro, doc, siguro kapag ikaw ay diabetic. No? Kung hindi naman, if you're a low carb practitioner na hindi diabetic, baka mas tolerable yung mga ganong products kasi may mga nababasa ako na, for example, they take on certain breads na sa iba, wala. Pero yung mga diabetic, may impact sa kanilang insulin, no? May impact sa kanilang blood sugar pag nag-measure na the next day. And sometimes din po, yung quantity minsan nakakalimutan din. Pag sinabi kasing low carb, di ba doc, for example, magte-take tayo ng mga ibang mga low carb products, no? Sinabing low carb, pero yung quantity naman, hindi naman na-consider gano'ng kadami yung nakain. Di ba doc? So minsan, isa rin yun sa mga dapat also na tingnan. Kasi baka minsan yung iba, try nga po ako mag-dry shirataki rice, no? Mag-dry shirataki rice. And dry shirataki rice can be a low-carb food, no? But for every 25 cooks of dry shirataki, that's 6 grams of carbohydrates. So, ang tanong, baka naman isang malaking cup of dry shirataki rice yung nakain, no? So, ganun din, ilang carbohydrates. Depende rin po kasi yan. Kasi nga, di ba, Doc, it's bio-individuality. Ano rin ang carb allowance na isang pasyente ng isang client for the day, di ba? Kung sila ay nasa isang ketogenic diet, napaka-strict nun kasi 20 grams of carbohydrates ka lang in a day, no? So, hindi ka pwedeng masyadong maraming kinakain din ng carbohydrates, especially if you're going through healing po. Agree po ko doon. So, hopefully, yun nga, yung isang personal advocacy ko rin as a low-carb practitioner at saka low-carb doctor, hopefully, yung low-carb industry natin, eventually, magiging may checks and balances na rin. Pero yun nga, as with all baby industries, initially, medyo talagang may pumapasok na hindi legit. So, yun, yung ina-advise ko sa mga pasyente ko kung ganun, edi mag-monitor na lang talaga sila ng blood sugar nila, lalo na kung medyo, hindi sila sure kung mga kinakain nila hindi low-carb. To be transparent, no, Doc, for the past years, no, very happy kapag may mga patients din ako nagte-test ng blood sugar nila after, I had this one patient, talagang minonitor niya, binidyo niya pa talaga, uminom siya ng sagugulaman, no, check niya yung meron siyang, nasa screen niya, ininom niya yung aming sagugulaman na sugar-free. Of course, there was a replacement. Chinek niya yung meron siyang, yung CGM, dito, yung parang, sensor. Yun. So, yan. So, chinecheck niya, sabi niya, tapos sinare niya yung video sa akin. Hindi ko naman kilala yung client, Doc. Siya talaga, nag-purchase siya sa aming store. So, pinakita niya yung video na talagang walang spike. Tapos, may mga ibang clients talaga ako nagpapadala din na, ma'am, wala pong spike sa insulin, no? Kapag meron nagsabi, ma'am, bakit po ako may spike? Minsan itatanong ko especially, ano pong bread ang kinain nila with this? Nagkugulat. Okay, alam ko na. So, okay. So, meron akong mga ganong kliyente. For example, actually, naka-encounter ako ng 2 clients ko na gano'n na parang, nagka-spike daw sila ng insulin. Pero may kasamang iba. May kasamang bread na ganito. So, okay. So, nakikita po natin yun. So,
yun po yung very happy naman po kami na wala po kaming, marami akong clients who are writing back to us and showing us yung kanilang results ng mga blood sugar, monitoring po nila pag nag-glucometer sila after the meal. And yung isa naman na natuwa nga ako, he shared that video, no, after the, pinakita niya yung monitoring po niya. Tama po kayo doon, Doc, no? Yung iba naman din kasi, Doc, pag nasa low carb diet, nagkakamali din na pag low carb, kaya nga po, puro naman keto treats ang kinakain, puro treats naman ang kinakain, no? So, doon naman po nagkakamali yung iba na even if we are on a low carb diet, ang goal is really to be on nutrient dense food, no? Ang treats naman po, pang-treats lang po yan, pang-dagdag lang po. For example, di ba pag dessert, di ba, kaya nga ending po yon, hindi po siya ginagawang main meal, no? Hindi main meal ang isang low carb treat, hindi main meal ang isang low carb, ang isang keto treat, no? Yun po pandagdag na, for example, na mismong mag-cake, no? Kasi sanay mag-dessert, so kukuha ng konting cake na parang hindi mag-spike ang insulin, di ba po? Pero hindi siya parang main meal na mas purong yung iba kasi mas maraming treats sa kinakain kaysa po dun sa mga nutrient-dense food. So still, being low-carb practitioners, we are always a proponent, no? Even if I own Perfect Match low-carb selections, I'm also encouraging people because that's the diet that I did, no? I didn't go for a diet na araw-araw kung every meal ang kinakain ko chocolates, sugar-free peanut brittle, sugar-free. And that's not the diet that we were doing. What we are doing is really eating yung nutrient-dense food. And then, of course, pag, ngayon nga, mag-replace ako ng ganito kasi na-miss kong kumain ng ganitong food. No? Yun po yung ginagawa natin. And we also have our Perfect Match Low Carb Basics, Doc. No? Yung mga basics na, for example, gusto mong mag-create ng sarili mong low-carb meal, no? Gusto mong palitan, gumawa ng mga bread. So, we have also the almond flour, the coconut flour. We also have yung mga Himalaya, yung mga basic ingredients po, no? If you don't want to, gusto nyong gumawa ng sarili nyo, we also have the basic ingredients. We call it the low-carb basics na pwede po nilang bilhin para to replace yung kanilang kitchen, no? Sabi nga namin, making your environment stronger than your willpower, no? Pagbukas mo, instead of mag-open ka ng mga gusto mong gumawa ng sarili mong tinapay, you can use your own, you can make your own coconut flour, almond flour, or mamili ka ng mga sweeteners, no? You can either use the stevia, you can also use monk fruit, no? Yun po yung, or you can use allulose, no? Yun po yung mga sweeteners that we are selling po sa Perfect Match Low Carb. Depende po yun kung ano yung mga preferred nilang mga sweeteners po. But mostly for us, it's usually stevia, it's usually monk fruit, and it's also usually allulose. Yan po yung mga sweeteners na ginagamit natin. No? Kasi yun po yung sa akin, when I tested my own blood sugar, walang impact sa akin po yun. So, kapag nagte-test tayo, yun yung mga sweeteners na natin na hindi nagkaroon ng sariling impact po on my own blood sugar. Galing. So, Ma'am Ann, any parting message po sa mga taga-subaybay at sa taga-pakinig natin po ngayon? Of course, sa akin, the message is very simple, no? Pag tayo po ina-diagnose na medyo may diabetes and all, hindi po yun life sentence, no? There's always a way. I will be the last person before na magsabi na ma-improve ko kaya yung health ko. But I was able to recover po, no? And I was able to recover yung aking type 2 diabetes. Na-reverse po natin yan. Na-reverse po ang liver fibrosis. So there is hope po. And maayos lang po natin yung pagkain. Napakalaking impact po pala, no? Nung pagkain dun sa ating daily living, di ba? Exercise is also part of it. Pero ang exercise po is actually 10 to 20%, no? Kaya nga po may kasabihan na abs are made in the kitchen first, not in the gym, no? Kasi iba, pag-exercise po na, pero kakain din tayo ng high carb. So, there's hope, no? And ang kagandahan po ngayon is we have a lot of researches, a lot of information. We have a lot of low carb doctors also who are advocates, no? Local doctors who are advocates of low carb. And if you know some people who want to also recover or do a low carb diet, you can refer them to the different low carb doctors po like Doc Don. And marami po in the Philippines din ngayon na talaga pong proponent po ng ating low carbohydrate diet. And napoprove naman po that na naka-recover sila, no, from their health conditions, no? At least for mine, my liver fibrosis, my diabetes, my unstable angina, from 12 medicines, 76 units of insulin to 0 today. So I think kung yun good enough proof po na naka-recover po tayo, I hope it's also something also na possible din po sa ilan po nating mga kababayan po. Ang galing na message niyo po. From 12 medicines to 0. Talagang there is hope. Tama? Opo. Isang dosena po. Isang dosenang medicine po yun, no? Napakagastos po talaga. And yun po yung sinasabi na ang
Tsaka yun nga po, alam niyo po, may kausap po ako isang low carber ng isang araw. Ang sinasabi niya, alam mo, Miss Anne, dahil po sa kahirapan ng buhay, kaya ako nag-low carb. Dahil wala po akong pampacheck up sa doktor. Hindi ba po? Dahil walang pampacheck up, walang pang-ospital. Pag na-ospital, try niyang mag-low carb baka sakali. Kasi nga po, pag nag-hospital po siya, pag nag-doktor, iba-iba po ang doktor sa lahat ng sakit. Pero nung nag-try mag-low carb, isa lang daw po ang procedure na ginawa, nawala lahat ng sakit. Hindi ba po? Ang ganda po nung kanyang sabi niya, nung ako'y nasa high carb, marami akong sakit, iba-ibang doktor. Low carb, isa lang daw naman po ang protocol na ginawa niya pag low carb, pero nawala lahat ng sakit. So nakatulong din po. And of course, we have so many doctors din. Yung ang ano naman, hindi naman, pag low carb naman tayo, Doc, may na-meet din ako na isang doctor na ano naman sila na hindi naman natin dinidiscourage ang paggamit also ng medicine, di ba, Doc? No? Medicine is also important in our life because these are proven, di ba, by science. No? May mga napatunayan din naman po yan. But apart from medicine, of course, kailangan din po natin, ang inaano po natin sa low carb is to also improve our lifestyle. Hindi lang po tayo nakadepende sa medicine. Hindi lang po tayo nakadepende sa insulin. No? Hindi lang po tayo nakadepende na gagaling tayo. But ang laki po ng factor ng food. No? Ang lahat po na niyan, no? Marami nga po nagsasabi, hindi lang food. It's food. It's also, of course, medicine is also part because medicine has already proven itself in science. Hindi ba po? Kaya nga po tayo may mga doktor. Pinag-aralan din po nila yan. And at the same time, also, mental health is also another factor. Di ba, Dok? Kasi kahit na tayo ay kumakain ng healthy, tayo walang medications, pero kung tayo naman maraming stress sa buhay at mental health natin is also a problem, then it's also affecting our daily, diba? Our daily quality of life. So, yun po yung sa akin, at least yung food, malaking factor po yan na magagawa ng paraan ng kahit sino pong Pilipino. Galing. So, Ma'am Anne, thank you so much po. Sa lahat ng gustong mag-follow po sa inyo, magsubaybay sa inyo, may platform po ba kayo, social media, or may website po ba kayo kung saan po nila kayo matatagpuan, mahanap? So we have po, you can visit our page po from Perfect Match Low Carb Selections, no? Ang Perfect Match, we have so many contents din po na sinishare po sa Perfect Match Low Carb Selections na we have interviews from different doctors din po doon online. We also have interviews also from different those who are doing the low carb diet and naging effect din po ng low carb diet sa kanila. You can also, we also have our own online platform, own online shop at www.perfectmatchlowcarb.com. We also have our Shopee, Lazada, and TikTok accounts, Perfect Match Low Carb Selections. And Facebook is Perfect Match Low Carb Selections po. Para po, marami rin po tayong content na nasa-share doon na how to replace your meals po, how to replace ingredients, parang to educate also, not only to educate also our fellow kababayans dun sa mga experience ng iba and how to convert their meals into low carb po. Okay. So, sa lahat ng na-share nyo po sa platform po natin dito sa Low Carb Health Doctor Philippines po, Ma'am Anne, maraming salamat po. I'm sure yung nakikinig sa atin po ngayon, hindi lang ngayon, at saka sa aabot pang mga taon na hanggat nasa YouTube at saka Low Carb Health Doctor online platforms po itong video natin. I'm sure maraming matutulungan yung usapan po natin ngayon. So again, maraming salamat po, Ma'am Anne, for gracing this episode in the Low Carb Health Doctor Philippines podcast. At saka patuloy po yung laban sa fight metabolic syndrome. Thank you so much, Doc. Thank you so much, Doc, and thank you also for the viewers po. And sana po makatulong yung ating konting knowledge, no, at experience po na na-share po natin today. Salamat po, Ma'am Anne. Thank you po, Doc.